Makapal na abo at nangamatay na mga hayop at pananim ang tumambad sa mga residente sa Albay dahil sa pag-alboroto ng bulkang Mayon. Dito pwede tayo Ay, dito, no. Grabe, ang bilis. Para tayo hinahabol. Gumulat sa mga motorista sa Kamalig Bypass Road ang tila pader ng usok at abo nang mag-alboroto ang bulkang Mayon. Ano? Ang mga kaibigan, di malaman ang gagawin. Pag tingin makakasurvive nun kasi Daraga, tanaw ang ragasan ng napakalaking plume o usok. Natakpan na nga ng husto ang bulkan. Sa mismong sandali ito, sa Pilipinas, may isang alamat na muling nagigising. Muling pumuputok ang bulkang Mayon. Libu-libong tao ang lumikas at nababalot ng abo ang buong komunidad. Pero sa loob ng daan-daang taon, naniniwala ang marami na hindi lang ito basta bulkan. Sabi nila, isa itong babae, isang diyosa, isang trahedyang pag-ibig na naging apoy. Ang bulkang Mayon ay matatagpuan sa Albay, Luzon, at kilala sa halos perpektong hugis kuno nito. Ito ang pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas, na pumutok na ng maraming beses simula pa noong ika-17 siglo. Sa bawat pagsabog, naglalabas ito ng lava, abo, at nakamamatay na daloy ng init at bato. Pero sa kabila ng panganib, itinuturing itong sagrado, dahil sa isang alamat. Ang alamat ni Daragang Magayon. Noong unang panahon, may isang dalagang nagngangalang Daragang Magayon, na ang ibig sabihin ay magandang dilag. Siya ang pinakamaganda sa buong lugar, mabait, mahinahon, at hinahangaan ng lahat. Isang araw, iniligtas siya ng isang mandirigmang nagngangalang Panganoron. At sila'y nahulog sa isa't isa. Ang kanilang pag-ibig ay totoo. Pero hindi ito tinanggap ng lahat. May isang makapangyarihang pinuno, si Pagtuga, na nais ding mapasa kanya si Magayon. Nang siya'y tanggihan, nagalit siya. Dinukot niya ang ama ni Magayon, upang pilitin siyang magpakasal. Dumating si Panganoron upang iligtas siya. At sumiklab ang labanan. Sa gitna ng gulo, tinamaan ng singat si Panganoron. At namatay sa bisig ni Magayon. Hindi kinaya ni Magayon ang sakit. At pinili niyang sumunod sa kanyang minamahal. Sila'y inilibing ng magkasama. At mula sa kanilang tuntod, sumibol ang isang bundok. Iyon ang naging Mayon. Ayon sa alamat, ang pagsabog ng Mayon ay hindi lamang likas na pangyayari. Ito raw ay damdamin ni Magayon, ang kanyang lungkot, galit, at walang hanggang pag-ibig. Kapag ito'y nagngangalit, sinasabing hindi mapakali ang kanyang kaluluwa. Kapag payapa, siya'y kapiling ang kanyang minamahal. Sa kasalukuyan, muling nag-aalboroto ang bulkang Mayon. Sa tingin niyo ba isa na naman itong paghihinagpis ni Daragang Magayon? Gayunpaman, ang kwentong ito ay base sa mga matatanda at may iba't ibang bersyon. Kayo may alam ba kayong ibang kwento ng bulkang Mayon? I-comment mo na, at paki-like, and share na din ang videong ito. At huwag kakalimutan, mag-subscribe.